Engineer sana ang kurso ni Ace, ngunit napilitan nitong huminto para magtrabaho bilang construction worker sa kung saan, maging delivery rider at maging tricycle driver. Pinahid ko ang luha sa mga mata ko at tuluyan ang umakyat sa kwarto. Maganda ang kwarto ni Ryu, wala masyadong kaek-ekan. Plain white lamang ito dahil ayaw ni Ryu ng mga pambatang design. Inayos ko ang mga damit sa closet at humiga dahil pakiramdam ko ay ang sarap matulog sa malambot na kama ni Ryu kahit single bed lamang ito. Ayaw ni Ryu ng malaking kama dahil natatakot ito na baka may multong tumabi sa kanya sa pagtulog. Ang lamig naman, hinila ko ang comforter sa akin dahil sobrang lamig, pero may panlalaki ang kumot. Nagdilat ako ng mga mata at napagtanto kong wala na ako sa kwarto ni Ryu. King bed ang laki ng kama, ang lawak at ang laki-laki. Malaki ang kwarto, hindi mukhang panlalaki at hindi din pambabae. Natanaw ko ang bulto ng lalaking nakatayo sa veranda ng kwarto. May puting kortina na hinahangin, kaya hindi klaro sa paningin ko lalo't madilim na. Nakasandong puti ito nang siya'y humarap. Ace? Nang mapansin niya akong gising na, ay naglakad siya papasok sa veranda, kaya agad akong pumikit upang magtulog-tulugan. Naramdaman ko ang yapak ng kanyang paa palapit sa kama. Huminto siya, kaya mas lalo akong ipinikit ang mga mata ko. May mainit na dumamping daliri sa pisngi ko, kaya kinabahan ako. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking leeg. Anong ginagawa niya? Hindi mo pupunan ng kahit anong makapal na kumot. Ang lamig na nararamdaman mo, Marim. Bulong niya sa akin, kaya napabalikwas ako ng higa at napaupo. Ano bang ginagawa mo, Ace? Inis kong tanong. Nakaputing sando lamang ito at boxer shorts. Ibinigay niya sa akin ang cellphone ko. Hakutin mo ng mga gamit mo sa kondo. Utos niya sa akin, kaya napawang ang labi ko. Pero hindi pa ako mapayag na dito tumira kasama mo, Ace. Sagot ko, kaya walang gana niya akong tinitigan. Nakuha na ng ibang tao ang condo unit mo dahil hindi ka nakakapagbayad ng rent. Kahit nga labag sa loob ko na dito ka magstay, wala akong magagawa dahil wala ka namang ibang pupuntahan. At isa pa, ina ka pa rin ni Ryu. Wala na si Mika sa kabilang kondo dahil nag-asawa na to. Paliwanag ni Ace. Nakakahiya ka, Marim. Unless, kaya ayaw mo dito gusto mong tumira sa bahay ni Philip. Dagdag niya, kaya napalunok ako. Sige, kukunin ko na yung mga gamit ko. Pero tulungan mo ako Nahihiya akong sabi. Say it again, Marim. I can't hear. Sabi niya, kaya napapikit ako at inulit sa kanya ang mga sinabi ko. Isipin mong para lang to kay Ryu. Kailangan mong tumira kasama ko. Sabi ni Ace. Hindi pa gawa ang kabilang kwarto na magiging kwarto mo sa paglipat mo dito dahil hindi ko din naman inaasahan na bigla kang magiging homeless Pansamantala dito ka muna sa kwarto ko dahil hindi naman kayo kasya ni Ryu sa kama niya. Paliwanag ni Ace, kaya nanlaki ang mga mata ko. Malaki ang kama, Marim. At hindi ko rin pagtatangkaan na hawakan ni dulo ng daliri ng babaeng may boyfriend na. Sarkastikong sabi ni Ace. Wala naman kaming relasyon ni Philip Talaga? Kung ganun, di pwede kitang halikan. Nasamid ako sa sariling laway ko sa sinabi ni Ace. Ex with benefits. Dagdag niya habang nakangisi. Ano bang pinagsasabi mo, Ace? Nababaliw ka na ba? Nauutal kong tanong. Magstay ka dito hanggat gusto mo. Pwede ka ring umalis kung kailan mo gusto. Malapit na ang birthday ni Ryu, kaya kailangan mo din talagang magstay dito. Sabi ni Ace at naglakad paalis. Ace point of view. Kinatok ko ang pinto ng ilang ulit. Nakalak ang buong bahay at wala akong susi dahil nasa cabinet. Grabe, sa isang iglap lang, ako na ang naging homeless at magmamayari na ni Marim ang buong bahay. Namewang ako at nagpabalik-balik. Hindi ba siya tapos maligo? Napaka-OA naman ata kung buong bahay ay sinarado niya. Naalala ko pa kung paano niya ako ipagtabuyan palabas ng malaking bahay na to dahil lang sa manligo siya. Samantalang bathroom lang naman ang gagamitin niya. Pero buong bahay pinagsaraduhan niya ako. Ay, ang OA talaga ng mga babae. Sa inip ko, ay inakyat ko na ang puno na malapit sa veranda papasok ng kwarto. Bahala siya dyan. At kanina pa ako naiihi. Bahay ko naman to Kaya ako masusunod kung saan ako iihi. Pagsampa ko sa veranda, saktong paglabas niya naman ng bathroom, suot ang robe. Nagkagulatan pa kami pero hindi naman siya nakaubad. Mabilis siyang nagtago sa banyo at tuloy-tuloy naman ako sa pagpasok. Marim, malapit na mag-2024. Paawat ka naman sa kaartihan mo.
Inis kong sabi. Pwede ba? Lumabas ka at magbibihis pa ako. Galit niya na sabi. Eh di magbihis ka. Hawak ko bang mga damit mo? Buksan mong pinto at naiihi na ako. Katok ko sa salamin na medyo blurred ng banyo. Pwede ka namang umihi kung saan mo gusto eh. Madiin niya na sabi. Huwag mo akong gawing aso. Labas! Bahay ko naman yan ah. Nakikipagmatigasan kong sabi. Pero may ambag rin naman ako dito ah. Ako ang nag-design ng bahay na to, Ace. Sagot niya. Papansin ka talaga, Marem. Buksan mo ng pinto. Naiihi na talaga ako. Malakas na katok ang ginawa ko. Teka, wait. Asan yung ano? Dinig ko sa loob ng banyo. Naiinip akong napahinga ng malalim at napatingin sa sahig katapat ng pinto ng banyo. Ano? Ito bang kulay pink pong panty, Marem? Tanong ko habang pinapaikot-ikot sa kamay ko ang kanyang undies. Bumukas ang pinto at nagliliyab sa inis niyang tinignan ng panty na umiikot-ikot sa daliri ko. Sinubukan niya na kunin pero iniwas ko. Akin na. Inilahad niya ang kamay pero umiling ako. Ace, akin na! Sigaw niya. Kaya nangati ang tenga ko dahil sa pagsigaw niya at naagaw niya sa kamay ko pero hindi ko binibitawan. Ace, mapupunit na, ano ka ba? Akin na nga! Pagpupumilit niya. Dahil sa pagpupumilit niya na makuha, ay binitawan ko na. Mukha kasi siyang paiyak na eh. Pero bumagsak siya sa sahig ng banyo. Ay! Ow! Halos paiyak niya na hinihilot ang bewang. Nakamot ko ang noo ko. Binuhat ko siya papunta sa kama. Yan, maarte ka kasi. Bulong ko at tinalikuran siya upang umihi na sa banyo. Pagkayari kong magbawas, ay nagring ang phone ko. Hello? Yes, Samantha. Tumawag ang sekretary ko na pinalitan ni Luke. Nasa California naman ngayon si Luke. Okay, I will be there within 30 minutes. Paalam ko at kinuha ang coat upang suotin. Ipaghanda mo si Rio ng pagkain. Maglinis ka ng bahay at mag-grocery. Utos ko kay Marem na nakabusangot. Nagrereklamo ka ba? Tanong ko, pero walang gana siyang napaiwas ng tingin. Tuluyan ko nang nilisan ng pinto. Wala akong ginawa kundi ang magtrabaho sa maghapon. At gabi na ako nakauwi. Hindi ko na iniisip pa si Rio dahil alam kong nandyan naman si Marem na mami niya para alagaan ang anak namin. Alas 12 na ako nakauwi. Una kong binisita ang kwarto ni Rio at nakabukas ang ilaw. Pumasok ako upang gawaran siya ng goodnight kiss. Pagod at balisa akong tinungo ang kwarto namin ni Marem. Malamang itulog na rin to. Pagpasok ko sa kwarto ay nakabukas din ang ilaw. Magina nga sila ni Rio. Ang arte-arte niya kanina na palabisin ako sa buong bahay para manigo. Pero tignan mo ngayon. Nakasilk sedentary na siyang sando. Kitang-kita kong tinatago niyang ano. Dahil nakataas ang isa niyang hita. May kitulog ka sa kwarto ng ibang lalaki tapos ginusuot mo, pati ang pwesto mo. Hinampas ko siya ng unan dahil baka sakaling magising, pero tulog pa rin. Naligo muna ako at kumain sa kitchen. Sayang naman kung hindi ko kakainin ang luto niya. Nag-improve naman ang cooking skills niya. Pagkayari kong kumain ay dumiretso na ako sa kwarto namin para magpahinga. Ang laki ng kama pero nasa gitna. Ang kapal naman ng apog mo, Marem. May kitulog ka na nga lang eh. Pinagulong ko siya na parang bola sa tabi. Bahala siya diyang malaglag. Magkabila ang sulok, gaya ng gusto niyang mangyari. Still, I respect Marem. Init. Ang sikip. Ano ba namang hita to? Aray! Natutulog na lang, nananapak pa. Marem, ano ba ang likot mo? Sinubukan kong magtaas ng boses, pero nanatili pa rin siyang tulog. Naihilamos ko ang palad sa mukha. Alas 2 na ng madaling araw, wala pa rin akong tulog. Para hindi na siya maglikot pa, ay niyakap ko na lang siya mula sa kanyang likuran. Napakalaki ng kama pero ito ako at ginigit-git ni Marem. Ang likot-likot matulog at kung san-san pa dumadapo ang kamay. Pangahas na babae. Naibulong ko sa isip ng umaga na. Tirik na ang araw pero tulog pa rin ito. Anong ginawa niya at mukhang pagod na pagod? Ako na ang tumayo at nagluto ng breakfast namin ni Ryu. Nagluto lang ako ng bacon at omelette. Buti naman at nagising siya nung nag-aanda na ako ng pagkain. Nakasuot na siya ng t-shirt at short na mahaba. Sus, kunwari pa. Good morning. Humikab siya at hinalikan si Ryu sa pisngi. Nagtimpla siya ng kape at dahil inaantok pa ito, ay nagkasagian kami. Magdahan-dahan ka naman. Seryoso kong sabi sa kanya at napasorry siya. Umupo siya at nagsandok ng pagkain. Mommy, gusto ko po ng hotdog. Request ni Ryu, kaya napatingin ako sa kanilang dalawa. Favorite ni Ryu ang hotdog sa breakfast. Anya ni Marem at tumayo upang maghanap sa ref.
May hotdog ka ba, Ace? Tanong ni Marem habang nagkakalkal sa ref. Malamang meron. Sagot ko. Nakuha niya ang isang balot na hotdog at iniluto ito. Ace point of view. Inilapag ko ang kulay itim na kahon sa ibabaw ng vanity mirror habang siya ay naliligo. Ngayon ang espesyal na araw ni Ryu. Binili ko ng palihim ang magandang dress na tinitignan niya sa butik. Alam kong wala na siyang budget pa at kinailangan ko siyang utusan na dalhin ng mga pinamili sa kotse upang hindi niya malaman na ang pangarap niyang damit na masusuot niya sa kaarawan ng anak namin ay binili ko na. Hindi pa man ako nakakaalis ay bumukas ang pinto at iniluwa nito si Marem na nakatapis lamang ng tuwalya. Gulat siya nang makita ko. Nagdadalawang isip pa siya na humakbang patras. Napatingin siya sa box na itim na nakapatong kaya binuklat ko ito sa kanyang harapan. Napalunok ako nang humakbang ako palapit sa kanya upang tanggalin ang tuwalya na nakaipit sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kamay ko at nakipagtitigan. Ace, naitawag niya sa pangalan ko. Kailangan kong makita kung kasya o hindi, Marem. Mahina at seryoso ko nasabi. Napapikit siya at binitawan ng aking kamay. Kinuha ko ang dress upang marahan na isuot sa kanya. Nang huli kong makita ang kanyang katawan ay medyo bagsak pa ito. Ngunit ngayon ay mukhang nagkakalaman naman na ito dahil hindi na siya hawak ni Philip sa leeg na kailangan niya pang mag-diet. Pinagmasdan ko ang kanyang kabuuan. Napakaganda ni Marem. Bagay na bagay sa kanya yung dress na suot niya. Tara na. Hinila ko siya sa kamay pero binawi niya. Kaya napatingin ako. Sandali. Basa pa kasi ang buhok ko at wala pa ring sandals at makeup. Gusto mo bang humarap ako sa mga tao ng ganito? Tanong niya. Kaya natawa ako ng peke. Okay. Naisagot ko. At nagmadaling lumabas upang harapin ang mga empleyadong nag-aayos sa baba bago magumpisa ang selebrasyon. Imbitado ang mga kapartido ko sa kumpanya. Mahalagang kaarawan ng anak ko ito. Ilang mga empleyado sa company na medyo close ko. Si Luke, pero wala pa si Samantha. Nandito na din ang ate ni Marem, kasama ang kaibigan nito. At ang pinaka hindi ko inaasahang dadalo sa party na to. Ang mga magulang ni Marem na may mga edad na. Kung sana lang ay nabubuhay pa din sila mama at papa, ay paniguradong nandito rin sila ngayon, gaya ng mga magulang ni Marem na sa tagal ng panahon ay napatawad na din ang bunso nilang anak. Patutuwa si Marem nito. Nahagip din ng mga mata ko ang mag-ina. Sila Mika at Briggs. Di bali na nga. Mayabang naman yung Australianong yun eh. Binisita ko si Ryu sa kanyang kwarto. Napangiti ako nang makitang nakaupo si Ryu sa kanyang upuan. Suot ang magarbong gown na kulay asul. Napakaganda niya. Happy birthday, anak. Bati ko. Napangiti siya sa akin at mabilis na yumakap. Hinalikan ko siya sa noo at niyakap pabalik. Happy ka ngayon? Tanong ko. Tumango siya ng ilang ulit. This is the happiest birthday, Daddy. Kasama ko kayo ni Mommy eh. Hinimas ko ang kanyang likod para ipadama ang pagmamahal ko sa kanya. Nagkaroon ako ng konting pag-asa na mabubuo pa kami ni Marem. Pero kung hindi man, ay magiging masaya na lang ako kasama ang anak ko. Lumabas na ako ng pinto kasunod si Ryu dahil mag-uumpisa na ang party. Nagsasalita na ang MC sa labas kaya hawak ko ang kamay ni Ryu para alalayan hanggang paglabas ng pinto. Ace. Napatingin ako sa babaeng tumawag sa akin. Nagmamadali siyang suot ang mataas na takong at sa pagmamadali niya ay muntik pa siyang matisod. Ngunit maagap ko siyang sinalo. Naka-makeup na ito ng simple at maayos na din ang buhok. Inilahad niya ang kamay sa harapan ni Ryu na agad namang hinawakan ng anak namin. Ready ka na ba, Ryu? Tanong niya at nakangiting tumango si Ryu at sabay kaming naglakad na tatlo. Matutuwa ka kapag nakita mo kung sinong nasa ibaba. Sabi ko. Kaya napatingin si Marem sa akin. Sino? Tanong niya. Magsasalita na sana ako nang sabihin niya ang pangalan ni Philip. Nakakasira ng araw. Ipapaban ko sa gate ang lalaking yun. Hindi ko na siya sinagot. Tumapat sa amin ng malakas na ilaw nang kami ay makaapak sa pinto ng bahay. Nauna na akong bumaba upang alalayan si Ryu sa pag-apak sa dalawang baitang na hagdan at si Marem. Nagsimula ang party at pinakilala ko si Ryu sa mga taong nandun. Naging masaya ang umpisa ng party ni Ryu hanggang sa may mga reporter na nakapasok sa loob ng gate. Kapwa kami napatingin ni Marem sa palapit ng mga reporter. Kaya agad akong humakbang palapit sa kanya at tapitin siya sa bewang. Mr. Castillo, hindi namin inaasahan na ito ang matatagpuan namin matapos namin mag-tip sa amin na kaarawan daw ng anak niyo.
Hindi ba't si Marim Castillo yan na dating model na nalik na may tinatagong anak 7 years ago? Ibig bang sabihin nito, Mr. Ace Castillo, na success businessman ang ama ng anak mo na tinago mo sa publiko? Nagkatinginan kami ni Marim at tumikim muna ako bago sana magsalita. Ang kaso ay naunahan ako ni Marim. Yes, siya ang ama ng anak ko. And actually, hindi ko intensyon na itago si Ryu sa mga tao. We were separated 7 years ago because of private matter. At nang naghiwalay kami ni Ace, ay pinagbubuntis ko na ang anak namin. And we agreed to file a divorce a month ago. Siya na mismo ang nag-anunsyo ng hiwalayan namin. At wala na akong magagawa pa dun. Mahalagang kaarawan to ng anak ko ngayon. Can you all guys leave? Madiin kong sabi at binitawan ng bewang ni Marim upang maglakad paalis. 5 gwardya ang lumapit upang itaboy ang mga reporters na nandoon. Dumiretso ako sa kitchen ng bahay upang kumuha ng alak na maiinom. Sinagad-sagad ko na muna ang pag-iinom bago lumabas ng bahay. At nang makaramdam ako ng pagkahilo at pagkamanhid ng muka, ay nagdesisyon akong lumabas. Pero natanong ko si Marim na kausap ang kanyang lovers na si Philip. Espesyal na kaarawan ng anak namin. Pero hito siya't masayang nakikipag-usap sa ibang lalaki. Hayaan ko na lang, dahil mukhang kay Philip talaga siya masaya. Mag-move on na lang ako habang nakatira kami sa isang bahay. Sinubukan ko na lang magpaka-unbother para harapin ang mga bisita ko. Ngunit sa gate pa lang ay natanong ko na si Samantha. Hawak nito ang malaking box na siguro ay regalo para kay Ryu. Nakangiti siyang pumasok at dumako ang paningin sa akin. Humakbang siya palapit sa akin at agad na bumeso sa aking pisngi. Lumapit si Luke sa amin at tinampas sa braso si Samantha. Aray naman, Lucas! Reklamo nito. Huwag kang magdikit kay kuya, alam mong matao. Napairap si Samantha at inilibot ang paningin. Nandun si Ryu kasama ang iba niyang mga close friends. Turo ko sa mesa kung saan nakaupo si Ryu kasama sila Briggs at iba pa niyang kaklase. Sinimsim ko ang alak at mabilis na naglakad patalikod. Nasamid ako dahil nahagip ko ang mainit na mga mata ni Marim. What was that killer smile? Marim's point of view. Dahan-dahan lang sa pag-inom, Marim. Sinagi ako ni Mika. Mukhang maayos naman siya ngayon at hindi na apektado dahil balik na kami sa dati. Nakaramdam na ako ng hilo pero walang makakapigil sa akin. Maganda ba ang babaeng yun, Mika? Sino mas maganda sa inyo? Tanong ko, sabay turo sa babaeng kausap ni Ryu na nakikipagtawanan pa. Madrasta ni Ryu? Napakibit balikat ako. Hindi ko alam ang relasyon nila ni Ace, pero pakiramdam ko ay agawin niya sa akin si Ryu. Mas maganda ako. Pero mas maganda ka, no? Anya ni Mika. Kumuha siya ng juice at ipinalit sa kamay ko. Inilapag niya ang alak at patulak ako ang pinaalis. Tapunan mo ng juice, bilis. Huwag kang pumayag na lumapit-lapit sa anak niyo ni Ace. Anya ni Mika. Kaya naglakad ako palapit sa kanila. Bakit ko ba ito gagawin? Naglakad si Ace palapit sa kanila na lalong nagbigay inis sa akin. At ngayon, 3 na silang nagtatawanan. Ang sarap nilang buhos ang dalawa. Palapit pa lang, ay napatingin sa akin si Ace. Ngumiti ako ng peke at tinaasan niya lamang ako ng kilay. Binulungan niya yung sekretary niya, kaya naglakad sila paalis papasok ng bahay. Sobrang nakakainis. Lumiko ako upang sundan silang dalawa papasok ng bahay. Naku naman, Ace, birthday ng anak ko. Baka dito pa kayong dalawa magtsuktsakan. Pumasok sa loob ng bahay para ano? Para makapagsolo? What if makita ni Ryu? Ano lang sasabihin ng bata? Hindi yata ako makakapayag, no? Ace! Madiin kong tawag, pero hindi nila ako pinapansin. Mas binilisan ko ang paglalakad at isinaboy sa babaeng nakatalikod ang hawak kong juice. Napasigaw siya dahil sa lamig, kaya gulat ang mga mata ni Ace sa ginawa ko. Bakit ko nga ba ito ginawa? Ano sumapis sa akin at ginawa kong kalokohang to? What the hell, Marim? Maarting sigaw ng babae. Marim, bakit mo siya sinabuyan ng juice? Seryosong tanong ni Ace, pero parang may bumara sa lalamunan ko dahil sa tanong niya. Wala akong karapatan para gawin to. Anong isasagot ko kay Ace? At nagdala ka pa talaga ng babae mo sa bahay natin, Ace? Paano kung mahuli kayo ni Ryu? Anong sasabihin mo? Ha? Nauutal kong tanong dahil medyo awkward na. Napatitig sa akin si Ace at hindi alam ang reaksyon. Ako pa talaga, Marim? Ikaw nga, pinapunta mo pa sa bahay ko si Philip. Nakikipagmatigas ang sabi ni Ace. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala nga kaming relasyon ni Philip? Magkaibigan lang kami, Ace. Sagot ko. At wala rin kaming relasyon ni Samantha, Marim. Sagot ni Ace.
Wala. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano siya humalik sa'yo kanina, Ace. Galit kong sabi. Kaya natawa siya ng sarkastiko. Are you jealous, Maren? Tanong ni Ace. Kaya para akong hindi makaimik. Hindi. At bakit naman ako magsiselos? Ewan ko sa'yo. Bakit ka nga ba magsiselos? Matapos mong i-public ang hiwalayan natin, Maren? Tanong ni Ace. Kasi hindi ako makaimik. Samantha is my cousin, Maren. At wala kaming relasyon. Sabay silang lumaki ni Luke at mas matanda lamang siya ng konti kay Luke. At magkasama kami sa isang bahay sa ibang bansa. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig sa ipinagtapat ni Ace. Okay na ba, Ace? Makakaalis na ba ako? Yung tip ko, Ngumiti si Samantha kay Ace at tumirap sa akin bago maglakad paalis. Niluwagan ni Ace ang kanyang necktie at naglakad paakyat ng hagdan. Saan ka pupunta, Ace? Tanong ko sa kanya habang nakasunod. Saan pa ba? Doon ka na, Maren, at makipag-usap ka sa pilip mo. Anya ni Ace habang patuloy sa paglalakad. Magkaibigan nga lang kami, Ace. At wala akong nararamdaman ni katiting sa isang kaibigan. Kaya pwede ba? Tanong ko. Bakit ka ba nagpapaliwanag, Maren? Hinarap niya ako bago ako makatapat sa pinto ng kwarto namin. Dahil hindi ako makaimik. May alak ka. Lasing ka ba? Tanong ni Ace at napangisi. Binuksan niya ang pinto at naglakad papasok ng kwarto. Ace, ikaw pa rin ang lalaking mahal ko. Kusang lumabas sa bibig ko. Gulat siyang napatingin sa akin. Ilang minutong namayani ang katahimikan bago siya nagmadaling humakbang palapit sa akin upang sapuyin ang isang palad ng pisngi ko at gawaran ng halik. Pumikit ako at dinama ang mainit niyang halik. At nasa impluwensya ako ng alak kaya ako nasabi at nagawa ang lahat ng ito. Marem's point of view. Sunod-sunod na tawag ang nareceive ko mula sa iba't ibang company na tumawag para kunin muli akong endorser at model. Kinuha ni Ace ang cellphone at inoff. Hindi ka babalik sa pagmamodel. Kunot na kilay niyang sabi. Pero sayang ang off no, Marem. No. Sagot niya kaya namewang ako. At bakit naman hindi pwede? Tanong ko. Natawa siya ng sarkastiko at tinitigan ako. Modeling while you're carrying my baby? Nakapamewang din siya, taas ang isang kilay. Napatingin ako sa tiyan kong flat na flat. Ha? Paano? Naunahan niya na ako. You're pregnant. Kaya magpakasal ka na sa akin, Marem. Anya sa akin kaya umirap ako. Pala desisyon ka. Sagot ko. Nakita ko ang pregnancy test na ginamit mo. At sa 10 yun, lahat positive. Hanggang ngayon ba naman, Marem? Balak mo pa rin itago sa akin ang pinagbubuntis mo. May sama ng loob niya na sabi. Hindi naman sa ganun, Ace. Pero itinagong pa rin sa akin. What if may hina na naman ang kapit ng bata? Paano kung may mangyari na naman sa'yo na hindi ko alam? Dagdag ni Ace. I'm sorry. Para akong nakonsensya sa sinabi ni Ace. Niyakap niya ako at hinima sa tuktok ng buhok. Hayaan mo naman akong bumawi sa inyo ni Ryu, Maren. Hindi mo na kailangang bumalik sa pagmamodel para buhayin mag-isa si Ryu. Nandito na ako, Marem, para alagaan kayong tatlo, kasama ang magiging anak na natin. Malambing niyang sabi sa akin. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko bilang asawa at ama noon. Please, hayaan mo naman akong gampanan yun. Dagdag niya, kaya marahan akong tumango. Rest day ko ngayon sa company, ako nang bahala sa lahat. Humiga ka lang dyan at matulog, dahil yun ang makakabuti sa iyo at sa baby. Magluluto ako ng paborito niyo ni Ryu. Na hotdog? Tanong ko. Yeah. Muli niya ako niyakap. Tsaka, pakasalan mo na ako, Marem. Magpakasal ulit tayo. Pero this time, mas magarbo at espesyal. Hindi gaya noon na walang-wala tayo. Mag-umpisa ulit tayo, Marem. Kaya na natin ngayon. At pangako, mas magiging matibay ako para sa inyo. Pangako niya sa akin, kaya hinawakan niya ako sa pisngi at nitigan. May nag-doorbell sa labas kaya bubuksan ko sana, pero inunahan ako ni Ace. Umupo ka lang dyan. Huwag kang palakad-lakad at kung maaari, ay iwasan mong kumilos. Ako nang gagawa ng lahat. Paalala niya at nagmamadaling tinungo ang labas ng bahay. Naunang pumasok si ate, kasunod sila ni nanay at tatay na kapwa na matatanda na. Malaki ang mga ngiti nila nang makita ko at ang ngiti at pangungulila ko sa kanila ng mahabang panahon.
Tumayo ako at niyakap sila ng sabay. Hindi ko mapigilang mapahagulgol habang yakap-yakap sila dahil ngayon ay pinatawad na nila ako. Naging mapusok ako noon at hindi iniisip ang kainat na ng buhay mag-asawa. Alam kong hindi nila kagustuhan na tiisin ako ng mahabang panahon. Sino ba namang magulang makakatiis sa anak? Sa huli, ay nanalo ang pagpapatawad sa isa't isa. Sabay kaming nagbuntis ni Mika at hanggang ngayon, palaisipan pa din sa akin ang pag-aasawa ni Mika. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi masaya si Mika sa buhay na pinili niya ngayon. At dumating ang araw ng kasal namin ni Ace sa pangalawang pagkakataon. It takes a year bago kami magpakasal ulit at isinilang na ang anak namin ni Ace. Bumalik ang anak namin si Gray. Hindi man sila magkaedad ni Ryu, ang mahalaga ay bumalik siya sa amin ni Ace. Kamukhang kamukha niya si Ace at kamukhang kamukha niya din si Gray. Hindi pa man nangyayari ang kasal, ay nakakaramdam na ako ng pagkahilo at pagsusuka pagkagising pa lang kaninang umaga at buntis na naman ata ako. Baby Ray is 1 year old now at ito mukhang nagdadalang tao na naman ako. Nagsisisigaw ako sa sakit habang nakahiga sa kama. Dadalhin na kita sa ospital, Marim. Konting tiis na lang. Hinata ko siya sa damit na halos mapunit na ang suot nito. Inosenteng nakaupo lang si Ray sa kama habang nakatingin sa amin. Ha? Bakit? Pakiramdam ko ay hindi na ako aabutin, kaya pinahubad ko na sa kanya ang panty ko. Hirap na hirap kong inutos sa kanya yun at nagugulahan siya ngunit sinunod niya rin ang utos ko. Lalabas na, Ace. Hingal na hingal kong sabi. Ang alin, Marim? Sinong lalabas? Taranta niya na tanong at tinakbo ang pinto ng kwarto. Ace naman! Ang sabi ko, lalabas na yung bata! Taranta siyang bumalik at hindi mapakali. Marim, hindi naman ako kumadrona eh. Ay, hala yung uno ng bata! Sigaw niya at hindi alam ang gagawin. Ngunit inabangan na lang niya na mailabas ko ang pangatlong anak namin. Malakas na palahaw na iyak ng bata ang umalingungaw sa buong kwarto. Malusog na batang lalaki, nakamukhang muli ni Ace. Dumating ang doktor at siya na ang nag-asikaso ng lahat. Batang lalaki ulit. Mahinang sabi ni Ace at nawala ng malay.